So ito yung part 4 ng ating tutorial. Bali, magtatahi na tayo. So pagka magtatahi na tayo ng duyan, kailangan meron tayong dalawang poste. Okay lang naman kahit hindi lang ganito kalayo, kahit hindi malayo. Kasi lalagyan natin ito ng line. Kasi ito magiging natin. Dito tayo magtatahi. Dito, itali lang natin. Yung level, ang taas nito, yung taas nito, dibdib siguro, dibdib. Huwag yung sobrang baba, huwag yung sobrang taas kasi dito tayo tatahi. Then, maglalagay kayo dito ng dalawang loop. Dito, saka dito. Ayun lang, dalawa. Okay, bago natin i-secure dito sa yung paggawa ko ng loop. Butterfly na ito yung gagamitin ko sa paggawa ng loop. Ng parang eye niya. Ito. Mga dalawang dangkal galing dun sa puno. Dito, twist. Pero kahit naman, overhand lang. Overhand, pwede rin. Kung may time kayo mag-research sa YouTube kung paano butterfly, pwede rin. So, nasa inyo na yun. So, sa case ko, butterfly ang gagamitin ko, butterfly knot. So, ganito magiging itsura niya. Okay? Tapos, kabila, siguro mga ang distansya, mga dalawat kalahating dipa, another loop na naman, overhand or butterfly knot. Nasa inyo, basta makagawa kayo ng butas dyan. Okay? Tapos dito sa kabilang side, malapit na sa puno. So, gagawa ito isang dangkal. Gagawa ka dito ng loop ulit. So, ito, purpose nito, dito ako mag-iigpit. So, pag nahihigit na sa puno, then putol na ako dito. Putol na. Gamit na gamit ang laway dito. So, ito yung last loop na ginawa ko. Purpose nito, para pag ikot ko dito, nasabit ko yung end ng tali ko. Then, panghigpit siya. Panghigpit to. Magkaroon ng tension. Para pag nagtatahi ka na mamaya, is hindi siya maluwag. Yun, meron na akong base, pinaka-base ko. So ito, itong dalawa na to, dito kasi ako maglalagay ng line. Magtatali ako dito sa kanya ng ganito. Kasi dito ako magtatahi ng duyan. Dito sa linya na to. Pag itinali nyo to, dito, quick release lang, parehas magkabilang dulo. Quick release lang, huwag nyo ilalak. Hindi nyo naman ilak, kaso magpuputulin nyo pa mamaya. So parang ganito, ito yung loop. Ito yung loop, then sabit ako dyan ng quick release. Medyo mahaba rin pala to. Then, dito sa kabilang side. Then, dito ulit. Quick release ulit. Dito ulit, quick release ulit dito sa kabilang side. So, wag maluwag. Higpitan nyo rin yan. So, yan. Ito yung linya na to. Itong linya na to, dito ako magtatahi. Ito, pinaka-base ko to. Dito yung nasa taas. So, itong may pinagbuhulan ko ng quick release. Yan ako magtatahi. Okay, yan yung basic. Yan yung pag-prepare ng pagtatahian mo ng duyan. So, yan. Ready na ako para sa pagtatahi ng duyan. First step, club hitch. Club hitch. Paano gumawa ng club hitch? Sampay. Sampay, then kunin sa kaliwang kamay. Sampay ng kanan. Kunin sa kaliwang kamay. Then, ipatong dito. Sa linya na to. Hawakan. Then, isampay sa bandang kanan, yung tali. Kunin dito sa gitna. So, yan yung club hitch. Ganyan yung tsura niya. So, kung medyo nalilito sa tutorial ko, load lang kayo dyan sa YouTube kung paano yung club hitch. Okay? So, yan yung pinaka-starting na linya, na line. Then, susukat na tayo. Basta ang sequence ng club hitch, galing sa ilalim, pasok sa butas, dito, sa gitna. So, nakaisa ka ng ganon, galing sa ilalim, pasok sa butas, half hitch pa lang yun. Kumbaga, hindi pa ito nakalap. Half hitch. So, another sequence, galing sa ilalim, pasok sa butas, dito, sa gitna. So, another half hitch is equal to club hitch. So, nakalak na yun siya, hindi na yun siya maglulus. Ganito na yung itsura niya. So, meron ka ng isang
mata. Meron ka na isang mata. So, ilagay mo lang ulit yan, yung panukat. Another. Ipatong tong susunod, ipatong sa panukat. Magkapatong. Then, ulitin lang. Galing sa ilalim. Pasok sa butas. So, another half hitch. Isa pang half hitch. Pagka hinigpitan nyo dito, ito. Diba ito maluwag? Pag hinigpitan nyo, bago ka magagawa ulit ng another half hitch, ipitin nyo dito para hindi na siya mag-loose. Para pag lock na yan siya. Pagka hindi nyo kasi hinawakan, mag-loose, mag-iiba-iba yung sukat ng mata. Galing sa ilalim, pasok sa butas. So yun, nakadalawa ka na. Dalawa na yan. Isa, dalawa. So ang gagawin ko is 26. Balik lang ulit yung panukat. Pero pagka kayo na gumagawa, huwag nyo nang tanggal-tanggalin yung panukat. Para dire-diretso. Dalawa. Mabibilang nyo naman, isa, dalawa, tatlo. Pero ilak nyo muna to para maging tatlo na yung eye nyo. Galing sa ilalim, pasok sa butas. Ulit-ulit lang hanggang sa mga 26 na. Okay. Last 2. 25. Last 1. Kanina pala, dito, pag napuno na to ng tali, yung pinaka-ano nyo, ito, igaganon nyo lang, huwag nyo ubusin, magtitira kayo 2 or 3 para may guide pa rin kayo sa pag, halimbawa mag-continuous pa rin kayo ng paggagawa ng mata. So, sa case na to, naka 26 na ako ng mata. So, kakalasin ko na siya lahat. 26 na yan. Then, siyempre kung left-handed ka, hindi mahirapan ka magtahi dito. Dito ka ulit. So, lilipat ka dun sa kabilang side. Ayan. Kasi left-handed ako eh. Yung next, hindi na to. Ito nang maliit. Ito. So, patong lang. Tali sa panukat. Then, hawakan. Dito sa linya na to, ito, makikita mo naman kung alin ang susunod. Lapit ko ako. So, ito yung pinatong ko. So, yun o. Hihiwalay naman yan eh. Ito ang kukunin mo. Ang susunod sa kanya. Okay? Pag nakuha mo na yun, patong, then galing sa ilalim ulit. Ito. Kung kinuha mo na isa na to, itong sikwan galing sa ilalim. So, sasabit ka doon. Ito, nakasabit na. Galing sa ilalim. Then, itong dalawa, pati itong gilid, pag nasa gilid na side, hawakan, gumawa ng loop, palabas, pakanan kung left-handed, pagka right-handed, pakaliwa yung loop. Basta pag naisabit mo, gawa ng loop, then, suot mo sa ilalim. Pasok sa butas. Dito sa butas na to. Pasok sa butas. Yan. Then, pag mag-lock, huwag mo nang bitawan to, huwag mo nang luwagan. Sa ilalim ang hatak ng pag-higpit. Yan. Pagawa ka na ng mata, pababa, para haba yung duyan. So, another set. So, ito na naman yung next. Yung next na grab hitch. Ito yun. So itong sa may sikwan mo, ipatong lang ulit, gumawa ng eye sa panukat. Then, kunin mo to, yung susunod na grab hitch. Then, sasabit ulit, sagad dito sa panukat. Itong sinabit mo na to, ito, dyan ka naman, maglalak. Hawakan, gawa ng butas, then galing sa ilalim, sakupin yung dalawa, yung pinagsabitan. Yung pinagsabitan lang ng tali. Then, maglalak na siya. Sa ilalim ang lock palagi, sa ilalim. Huwag sa ibabaw. Yun, ulit-ulit lang. Next, di ba ito? Ito na, yung linya niya. So, ano lang, parang hindi malito dahil beginner. Iisod lang. Then, meron ka na namang another eye sa sasabitan. Doon mo siya sasabit, galing sa ilalim. Galing sa ilalim. Tapos, pwede ka naman mag-lock dyan. Itong dalawa lang ilalak mo. Okay? Ganun lang. Meron ka ng mata. Parami ng paramihan. Ulit-ulit. So, pag napuno na yung panukat mo, dito sa isa, sabit mo lang ganun. Pagka medyo ano ka na, medyo sanay ka na, ganito na ang nangyayari, ang facing ng pagkahayo mo. Pagkatahi. Yan. Hanggang sa ulit-ulit lang. Ganun lang din. Pag tapos mo doon sa dulo, ganun ulit. Ang sequence, yung tinuro ko kanina. Hanggang sa mabuo mo yung duyan. Sa akin, yung bilang ko na ginagawa, ang bilang na ginagawa ko, ito, yung ganito, bilang ng mata pababa, yung buhol, is
Bali, ang finish niya is 32 na ganito. Isa, sama sa bilang itong malaki, isa. Tapos sa kabilang dulo, malaki ulit yun, sa pinakadulo. Pang 32, yung dalawa. Ito, tsaka yung kabilang dulo. So, 30 na ganito ang gagawin ko, 13 ganitong size. Para makabuo ng isang duyan. Ang isang duyan na bubuo to, ano nga, nasa 3 to 4 hours. Nakakabit na yun sa kahoy. Lipat, tapos ng kabilang side. So, madali na to pagka nakadalawa na ako. Thank you kay Alvin sa Umagi Kari from Malaysia. So, ginawa ko nga pala itong video tutorial na to kasi meron na ako mga tinuruan din tayo ng duyan. So, ngayon nakakalimutan nila. Kasi yung kapatid ko, tinuruan ko din gumawa. Nakakalimutan. So, at least, pag meron na nito, punta lang sa mga video na ginawa ko, di madali na nilang ma-recall.